Bago mo ayawan o kainin ang dahon ng saluyot, dapat mo muna itong mapanood. Ano nga ba ang saluyot? Ang mga halaman at herbs ay isang staple ng gamot mula nang ito ay natuklasan ilang siglo na ang nakakaraan. Pupunta ang tao sa pinakamalapit na kagubatan at pumitas ng mga prutas o dahon, at kakainin ang mga ito upang mapawi ang iba't ibang karamdaman at kirot. Isa sa mga halamang gamot na ito ay ang Corchorus, na mas kilala sa Pilipinas bilang saluyot, nakatutubo sa mga tropikal na rehiyon ng mundo, bilang karagdagan sa mga nakapagpapagaling na katangian nito. Ang halaman ay inaani din para sa jute fiber. Ang dahon ng saluyot ay karaniwang pinakuluan bilang tsaa para inumin. At ang bidyong ito ay pag-uusapan natin ang mga benepisyo nito sa katawan ng tao. Una, antioxidants, pinipigilan ang mga nakakapinsalang sangkap mula sa pagsira ng mga selula o pagkasira ng mga organo sa loob ng katawan. Ang dahon ng saluyot ay naglalaman ng 6 na phenolic antioxidants na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga impeksyon. Ikalawa, vitamin A nagtataguyod ng magandang paningin at pagpapanatili ng immune system. Maliban sa vitamina C, ito ay itinuturing na pinakamahalagang bitamina para sa malusog na pag-unlad, paningin at kaligtasan sa sakit. Ang pinakakapansin-pansing pinagmumula ng vitamina A ay carrots, ngunit ang dahon ng saluyot ay kasing epektibo din ito. Ikatlo, fiber, tumutulong sa panunaw, pagsipsip ng mga sustansya at pagdumi. Kinokontrol din nito ang asukal sa dugo at pinapataas ang dami ng pagkain, na nakakatulong na suriin ang gana. Ang dahon ng saluyot ay isang magandang mapagkukunan ng hibla, na nagtataguyod ng malusog na pagkain at panunaw. Ika-4, diet food, maniwala ka man o hindi, maaaring kumain ng ilang pagkain para pumayat, kabilang dito ang dahon ng saluyot na may mataas na fiber content at mababang calorie. Iwasan lang ang sobrang carbohydrates at sugars para gumana ang diet. Ika-5, mabuti laban sa pamamaga. Ang pamamaga ay isang signal na may mali sa katawan dahil sa pananakit, pinsala o hindi malusog na dieta. Maaring kumonsumo ng mga pagkain o gamot na may mga anti-inflammatory properties upang maibsan ang sakit. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang dahon ng saluyot ay ginagamit upang lumikha ng phytomedicine, isang panggagamot para sa pamamaga. Kaya kumain hanggat maaari kapag dumaranas ng arthritis o sakit ng ulo. 6, mabuti para sa puso. Ang puso ay isa sa pinakamahalagang organo sa katawan, na nagbobomba ng dugo araw-araw upang matiyak na tayo ay buhay at maayos. Para mapangalagaan ito, dapat kumain ng pagkaing mayaman sa fiber, omega-3 at phytonutrients tulad ng dahon ng saluyot. Pinabababa nito ang mga antas ng kolesterol at pinipigilan ang mga namuong dugo mula sa pagbara sa mga arterya. 7, ginagamot o pinipigilan ang kanser. Kahit na walang iisang pagkain ang maaaring gumamot ng kanser sa bawat isa, ang pagkain at pamumuhay na malusog ay maaaring mabawasan ang pagkakataong mangyari ito. Kung hindi ito maiwasan, ang dahon ng saluyot ay naglalaman ng mga antioxidant, fiber, omega-3 at anti-inflammatory o anti-tumor compound na kailangan para maiwasan ang pag-unlad at paglaki ng cancer cell. 8, tumutulong laban sa diabetes. Ang diabetes ay nagreresulta mula sa kawalan ng kakayahan ng katawan na regulate ang asukal sa dugo, na humahantong sa mga komplikasyon sa puso o dugo. Ang isang malusog na dieta at pamumuhay ay maaaring hindi makapagpagaling sa nakamamatay at malalang sakit tulad ng diabetes, ngunit makakatulong ito na maiwasan ang mga ito. Ang dahon ng saluyot ay napatunayang mabisang nakakahadlang sa diabetes at nababaligtad pa ang mga epekto nito. Siyempre, kasama ang naangkop na gamot, maaari pang ang kumain ng mga buntis na ina ang mga ito upang maiwasang maapektuhan ng diabetes ang sanggol. 9, pinoprotektahan ang atay. Sinasala ng atay ang dugo bago ito ipasa sa buong katawan, kaya kadalasang nagiging unang nasawi sa anumang nakakapinsalang sangkap na ating kinakain. Ang mga extract ng dahon ng saluyot ay naglalaman ng mga antioxidant at detoxifying compound na kayang pigilan ang thiacetamide,
isang substance na kilala na nakakapinsala sa atay. 10. Anti-aging, pinipigilan ng mga antioxidant ang mga mapaminsalang sangkap na makapinsala sa katawan, at kabilang dito ang pinakamalaking organ nito, ang balat. Kung hindi kayang bumili ng mga mamahaling kosmetiko o pamamaraan, maaari siyang kumain ng mga pagkaing mayaman sa antioxidant, bitamina A at bitamina E tulad ng dahon ng saluyot. Sinasabi pa nga sa mga talaan ng kasaysayan na ang mga sinaunang dilag tulad ni Cleopatra, ay nakibahagi sa pagkonsumo ng saluyot na kilala sa kanila bilang malukia, upang mapanatiling malusog ang kanilang mga mukha at balat. Maaaring mapait ang mga halaman at gulay, ngunit mahalaga ito para sa kalusugan at kapakanan ng isang tao. Sabi nga sa kasabihan na, no pain no gain, kaya kailangan nating tiisin ang lasa nila para sa ikabubuti ng ating katawan. Ang dahon ng saluyot ay walang pagbubukod dahil ang mga ito ay madalas na pinakuluan sa tsaa para sa mga benepisyong nabanggit sa itaas. Marami ang nagsasabi na sila ay mas mapait kaysa sa iyong karaniwang herbal tea. Maaari rin itong gawing soup o stew, tulad ng Pinoy na pinakbet o dinengdeng. Ang mabuting balita ay ang dahon ng saluyot ay walang masamang epekto, kaya huwag mag-atubiling kainin ang mga ito ng regular. Kung ang mga dahon ng saluyot ay gumawa ng mga kababalaghan para sa ilan sa mga pinakamaimpluwensyang tao sa kasaysayan, bakit hindi ito hayaang gawin din ito para sa iyo? Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panunood.